Naku po mga kababayan, breaking news. DOJ nagsalita na rin mga kababayan patungkol nga dito sa notaryo ni Orly Gutesa. Sinabi dito, peke man daw ang notaryo, hindi basta-basta pwedeng isang tabi ang sinumpaang salaysay ni Orly Gutesa ayon sa DOJ. Nako mga kababayan, yari nito ang mga basher. Dahil mismong DOJ na ang nagsabi na hindi basta-basta pwedeng isantabi ang sinumpaang salaysay ni Orly Gutesa. Lagot kayo ngayon? Eto na, panoorin natin mga kababayan itong pumapaloob dito na sinabi ng DOJ. So mismong DOJ na ito mga kababayan. So pakinggan natin. Peke man ang notaryo, hindi basta pwedeng isantabi ang sinumpang salaysay ni Orly Gutesa ayon sa DOJ. Samantala, dumadami naman ang mga DPWH official na gusto umanong tumestigo sa flood control scandal. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Sa kabila ng falsified notary ng affidavit ni Senate Witness Orly Gutesa, nilinaw ng Department of Justice na hindi nangangahulugang peke rin ang lahat ng mga detalyeng inilahad niya rito. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, totoo man daw ang Si Prosecutor General pa pala nagsabi mga kababayan. notaryo o hindi, nananatili pa rin itong salaysay mismo ni Gutesa. Tama. But as far as Gutesa is concerned, no, kung yung sinasabi niya, ito yung salaysay ko, hindi naman magbabago yan kung saan notaryuhan o hindi, di ba? Because the truthfulness or veracity is different from the fact that it is binding as far as he's concerned and insofar as third persons are concerned. Dagdag pa niya, valid ang naging oath-taking ni Gutesa nang magsalita siya sa Senado bilang isang witness. Aray. Doon sa Senado, nung siya nagsalita, siya ay pinanumpa muna. No? At yan, he's also bound by the oath that he took when he was in the Senate and when he testified before the Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Fadulion, hindi pa raw nila nakakausap si Gutesa. Hindi pa rin daw ito nagpapahayag ng kanyang kagustuhan na maipasok sa Witness Protection Program. Pero aniya, isa ito sa mga tinitingnan nilang posibilidad, depende sa magiging evaluation nila, sakaling makipag-ugnayan ito sa ahensya. Matatanda ang hinatulan ng Manila Regional Trial Court na falsified ang notaryo ni Pechi Rose Espera sa sinumpaang salaysay ni Gutesa. Kasalukuyan itong nasa DOJ para maimbestigahan kung ano ang mga kasong maaaring isampa sa mga sangkot na individual. Sa akin lang mga kababayan, palagay ko hindi naman fake itong notaryo talaga ni Gutesa kasi 'di ba maraming nagsasabi na kahit saan ka pumuntang mga notaryuhan ay wala daw doon yung mga wala doon yung mga abogado, yung mismong attorney. At ito sigurong pumirma mga kababayan, yung mga sekretary lang na naka-assign doon mismo kung saan nagpanotaryo itong si Orly Gutesa. Kaya siguro pinapalabas nila na fake itong notaryo ni Orly Gutesa. Pero hindi sila makakapag-deny mga kababayan. Kasi paano naman ipipake yun ni Orly Gutesa daw? Sabi nga ni Senador Marcoleta, paano kukunin ni Orly Gutesa yung mismong stamp daw ng mga kababayan tsaka yung mga serial number doon. Posible daw lahat yun ay makuha daw ni ex-Marine Orly Gutesa mga kababayan. Kaya itong si Orly Gutesa daw baka ay pinopolitika lang talaga mga kababayan at siguro ay may nabanggit talaga si Gutesa na malaking isda kaya pinumpuntirya ito si Gutesa mga kababayan. I think the case that was filed before the RTC was for the benefit of the notary, just to prove that I did not notarize that document, no? But it does not say that just because I did not notarize it, it means that the things that are stated there are lies. Nilinaw naman ni DOJ spokesperson Polo Martinez na hindi makakasuhan si Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay Aray ko. So marami nagtatanong na kakasuhan daw ito si Senador Marcoleta. Ayan. Nagsalita na rin yung DOJ na hindi makakasuhan itong si Senador Marcoleta mga kabayan. Kaya iyak na lang kayo mga basher ha. Ayan na. ng falsified notary sa salaysay ni Gutesa.
lalo na't hindi raw siya involved party sa ruling ng RTC. Samantala, sinabi ng DOJ na patuloy pa rin ang pagdami ng DPWH officials na nag-a-apply sa Witness Protection Program. Patuloy din ang evaluation ng DOJ sa lahat ng application. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ano kaya dito ang masasabi ni Ping Lacson, mga kababayan, no? Na talagang ang mismong DOJ na nagsabi, mga kababayan, na ang salaysay ni Gutesa ay hindi pwedeng isang tabi. Talagang ito'y sinumpaan daw sa mismong Senado, mga kababayan. At doon sa mga gustong kasuhan daw si Senador Marcoleta, malabo, mga kababayan. Dahil ito na nga, mismong DOJ na ang nagsabi na hindi pwedeng kasuhan si Senador Marcoleta. So, iyak na lang po kayo, mga kababayan, yung mga baser dyan. So, ngayon naman, mga kababayan, pag-usapan natin tong banat ni Manong Chabit kay PBBM. Sabi niya dito, gusto daw ni PBBM na maging hero. Ayan, bakit kaya nasabi to ni Manong Chabit Singson, mga kababayan? So, panoorin natin. And marami po nagtataka, bakit bigla nyo pong kinakalaban ang ating Pangulo? Pareho naman po kayong mga batang Ilocano. Ano po nangyari? Bakit kayo nagka-falling out? Bakit kayo nagkaroon ng tampuhan? Kayo na po magkwento. It's complicated ho ba? O paano? Ano ba yung nangyari sa love story po ninyo? Palagi ko hindi na kami maghahalikan. Ay, hindi na. Bakit Wala naman nang po? halikan. Bakit po, Buti si Manny Pacquiao, naghalikan na kami. naghalika? Oo nga. Aring Arab, naghalikan na kami lahat. Ito po talaga nakita niyang never? Never say Never never? say Palagi ko never. wala na Bakit dahil po? na Kaya nga, ano sobra naging na ugat? ang ginawa ngayon, ang corruption na issue ngayon, ito ang pinakamalaking parang sistematikong sinadya. Mula pag-upo niya, inumpisa na nila hanggang 3 taon lang 500 mahigit na bilyon ang binigay sa flood control lang. Pero trillion lang. Almost lahat ng departamento may grappling corruption. Almost lahat. So, ito lang, flood control, doon mo na makikita. Kaya marami nang puputok na yan noon, kaya nilaglag na yung mga kasama niya. Sino mga kasamahan po niya? If you recall, yung zona, sinabi, mahiya naman kayo. Opo. May magsasabi na kasi hindi na mapigil sa dami ng project. Because they claim to have 9,800 project. Sumisigaw na may mga ibang probinsya, inunahan niya. Gusto niya siya pang hero. Pero lahat yan, walang mangyayari yan kundi naprubahan. Ang GAA or yung National Expenditure, walang lalabas yan kundi niya i-review muna. Aprubahan niya. Opo. So, nung review niya, tinanggalan lang niya ng yung 500 billion, tinanggalan niya ng 29 billion. So, meron pang natirang 400 Almost 470 billion. 70 Tiwan, billion oo. na pinagpipiestahan ngayon yung mga contractor. Oo. But anyway, lahat yan, hindi ko masisi yung mga contractor. Ang sinisisi ko dyan, sino nagbigay sa kanila? Yung mastermind. Yun ang hanapin natin. ICI, sino nagtayo niyan? Siya. PBBM. Paano pinagprotektahan na rin si BBM eh. Ayaw pa ipakita sa Tawagan. TV. Pero ila-livestream na po ho daw. Daw, pero wala pa. Let's wait and see. Isa lang ang hinihingi ko matagal na. Ilabas ang Ilocos Norte, hanggang ngayon wala. Pati sa Senado, hindi pinapakita. Why? Kasi yun ang baluarte niya. Yan ang balawarte niya. Para malinis siya, bago magbintang, unahin niya ang probinsya niya. Tapos kami lahat, imbestigahan, walang no exception. Pa yun, maniniwala tayo. So ayun, mga kababayan, matindi itong banat ni Manong Chabit, no? Dapat daw ang unahin, ilabas itong Ilocos Norte, mga kababayan. Di ba? Para transparency daw, mga kababayan, kasi hindi naman daw nababanggit sa hearing sa Senado. Kaya nakapagtataka daw. Tapos yung ICI, siya rin daw yung nagtayo. Pero hanggang ngayon, hindi man daw malaman ng tao kung
ano nangyayari kasi wala daw live stream na nangyayari mga kababayan. At hindi rin daw siya naniniwala dito na may mapapanagot kasi nga si BBM daw ang nagtayo nitong ICI mga kababayan. So, anong opinion nyo dito mga kababayan? Tsaka doon sa sinabi ng DOJ sa peking notaryo ni Gutesa daw di umano at hindi daw basta-basta pwedeng isantabi ang sinumpaang salaysay ni Orly Gutesa mga kababayan. So mag-comment kayo, mag-like at mag-share sa ating video at sa mga bago dyan, pa-subscribe po ng ating YouTube channel. Malapit na po tayo mag 400k subscriber mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.